In the book of 2 Timothy 1:9 and Ephesians chapter 3. Tandaan po ninyo sa iyong mga kamay. Chapter 3 verse 2 Timothy 1 verse 9. Diyan na po kayo? Basahin lang po natin ng sabay-sabay and then yung Ephesians po, chapter 1 hanggang 9. Hindi, buuin na natin hanggang 11. Okay, unahin muna natin tong Timothy 1:9. Ready? Read. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Ephesians chapter 3, verses 1 to 9. Salitan lang po. Mauna po. Sabay-sabay na natin. Basahin. Ready? For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward, how that by revelation He made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge, the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto His holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of His promise in Christ by the gospel, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God, given unto me by the effectual working of His power. Unto me, who am less than least of all saints, is His grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Napakahaba po pero kailangan pong basahin eh. Manalangin po tayo. Ama po naming dakila, ako po ay nagsusumamo, Panginoon, sa iyong harapan. Alam po namin, Panginoon, na hindi po kami ang dahilan ng lahat ng pagpapala. Hindi po kami ang dahilan ng lahat ng kapangyarihan. Hindi po kami ang dahilan ng lahat, Panginoon, ng nais mong iparating, kundi kami lamang ay instrumento. Thank you, Lord, for this opportunity once again. I am not here because I am the best. I am not here because I know everything. But thank you, Lord, for your grace, dear Lord. I am standing here in front of your children, dear Lord. Pinupuri po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Puna po kayong lahat. Salamat po. Inuulit ko po, hindi po ako nakatayo dito dahil ako po ang pinakamagaling. Amen? Wala pong magaling kung hindi ang Panginoon. At ano man po ang mangyari, ako'y naniniwala at nananampalataya na ang salita po ng Panginoon according to the Bible ay kailanman po ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Amen po? Kahit na po sino ang mag-preach, kahit na po hindi ako, kung ang preaching po yun ay ayon po sa kalooban ng Panginoon at biyaya at salita ng Panginoon, yun po ay makapangyarihan. Salamat po at salamat din po sa mga sumama sa akin galing po ng San Felipe at sa iba. Dumami nawa ang lahi nyo. Wala na ba? Amen. Oo. Si Abraham nga isa lang yung anak pero dumami. Amen. Yan. Hindi po ako magpapatawa ngayon. Amen? Yan. Dahil pabigat po ng pabigat ang binibigay sa aming lesson, hindi po talaga kailangang biro-biruin ito sapagkat I do believe, mga minamahal, na matagal nyo nang naririnig ito. In fact, I do believe na ang iba po sa inyo, medyo sa ulo na po itong mga ito. But, let us help one another. Amen? To be reminded of the Word of God, especially in this dispensation of the grace of God. Okay?
O, nabaon po tayo sa maraming katuruan noong araw. Nakala po natin na bawat nagsasalita sa harapan ay humahawak po talaga honestly. Importante po yung honestly with the Word of God. Tama? Oo, nabaon po tayo doon sa paniniwala na honest po sila. But they are sincere. But I hope and pray, mga minamahal, na maging honest sa salita ng Panginoon. Amen po? Kasi kung hindi po tayo maging honest, ay para lang po kaming tinkling cymbal. Para lang po kaming, anong tawag ito? Para lang kaming pompyang na nag-iingay. Tama po ba? Oh, but thanks be unto the Lord because the Holy Spirit is the one teaching us and guiding us and giving us this grace para po makapagturo ng maayos sa biyaya ng Panginoon. Nabasa po natin sa Timothy chapter 1 verse 9. 2 Timothy, sabi dito, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works. Okay? Nakita po ninyo yun? And then sabi niya, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Prior po kay Apostle Paul, meron na pong eternal purpose sa Panginoong Kristo na magkakaroon po ng kaligtasan ng hindi dahil sa gawa. Amen? Amen? Kaya inuuna ko lang po ito kasi baka isipin po ninyo, ang dispensation po, ang Diyos palagi ang nagsimula. Hindi po si Pablo, hindi po si Peter, hindi po. Ang dispensation palaging ang Diyos ang nagsisimula. Amen po ba? Kaya gaya po nito, before the world began, meron na pong eternal purpose sa Panginoong Kristo, nabasa po natin sa Ephesians 3:11, the eternal purpose which are in Christ. Magkakaroon po ng panahon na mayroong magiging kaligtasan ang mga tao apart from work. Amen? Apart from good works. Apart from kung ano-ano yung mga sistema ngayon. Apart from that, meron po talagang prinapisay. By the way, ang unang-unang propeta po talaga ay ang Diyos. Amen. Amen. Opo, hindi po si Adam. Ang unang prophet po sa pangkalahatan ay ang Diyos. Amen po ba? O kaya po, yung eternal purpose sa Panginoon Kristo ay nangyari po sa panahon ng tawagin po si Apostol na Pablo. Okay? I mean, yung mga secret, tama? Yung mga hindi natin alam, yung before the world began, nangyari po yun at nai-reveal po ni Pablo sa lahat ng mga mananampalataya. But of course, ang atin pong sandigan ng katotohanan sa panahon ng dispensasyon ay ang cross. Okay? Basahin ko naman po sa Ephesians chapter 3. Sabi po, for this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. Ito na po, sinasabi na po ni Pablo, yung sinabi niya kay Timothy, that there will come a time na magkakaroon ng kaligtasan apart from work. Amen po ba? Ito na po. If you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward, how that by revelation He made known unto me the mystery as I wrote afore in few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages, ito na po yun, no? Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto the holy apostles and prophets by the Spirit, that what? That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. And then Apostle Paul was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that what? That I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, from which the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. To the intent, ano raw po yung intention? Okay?
that now unto the principalities, alam po ninyo yung mga principalities, hindi po ito yung principal sa school. Hindi rin po ito yung mga principal suspect. Amen? Opo, ito po yung mga hindi nakikita. Ito po yung nasa heavenly. Nasa heavenly na nag-uukupa ngayon ng tinatawag natin kasama po si Satan, the prince of the power of the air. Ito po yung mga ranking ng mga invisible po ito mga ito. Okay? Ito po yung mga ranking powers in heavenly places might be known by the church. Kaya nga po napakalaki po ng mission po natin. Amen? 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 Hindi lang po para ang isang mananampalataya hindi po para sumikat. Kasi po ngayon may mga so-called believer na sumasali na sa mga patimpalak. Bubuti na lang walang sumasali sa Miss Universe. Amen? Oo, delikado. Tama? Hindi po, ang church po, ang intention po natin, ipakita po natin sa mga principalities and powers, mga minamahal, ang manifold wisdom of God. Amen. Ang mananampalataya po, okay, sa panahon ngayon na nakakilala, siya ay nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng paniniwala at pananampalataya sa tapos na ginawa ni Kristo, kasama ka sa manifold wisdom of God. Okay? At kasama ka, church nga yung ipapakita po natin yan sa mga principalities and powers. 89 times, the word gospel appears in the New Testament. Nagkumuha po ako ng ilang ang subject ko, wala palang pamagat itong ano ko, no? Ang subject ko po kasi ngayon is Paul's Gospel. Yun po ang pagkakatanda ko. Amen ba yun? Amen? Oo, amen. Nadali rin pala. Paul's Gospel. Okay? At kaya ako'y nagtanong-tanong. Alam niyo po, wala pong taong self-made. Amen? Wala pong ganun. Kinakailangan po namin ang bawat isa. Sabi ni Tatay Ben, alam mo, Pastor Randy, bakit tinitignan? Kala ko anong sasabihin Bakit tinitignan? Bakit palagi ako nakatingin sa'yo, Pastor Randy? Sabi ko, akala ko aasarin lang niya kasi mahilig siyang, di ba? Mahilig siyang, si Tatay, pag natipuhan ka, talagang hindi ka tatantanan ni Tatay. Para mo nakakatakot na akala mo teacher mo siya nung elementary school na nangungurot. Tama? Pero nagulat ako sa sagot niya. Alam niyo kung bakit ako palagi, alam mo ba kung bakit ako palagi nakatingin sa iyo? Because I need you and you need me. Kasarap naman, amen? Oo, alam ko hindi niyo ako kailangan. We need each other, amen? We really need each other. Kung meron mang dapat mainit, ngayon sa ating paglilingkod tayong lahat. And we need each other. Amen? Oo, kailangan natin ng bawat isa. 89 times to Kung 89 times kukunin ko, tapos na preaching ko. Amen? Kasi babasahin ko na lang. Tama? Kasi masarap siyang basahin Masarap naman ang Bible lang nagsasalita. Tama po ba? Masarap naman palagi na kung ano yung sinabi ng Bible, yun. Tama po? Oo. Ngayon, meron po akong unang-unang verse sa Acts 20:24. Sa Acts 20:24. Gusto ko sana yung dito para hindi pwede, no? Sira na to? Ay, wala? Para sana makita na lang nila, no? Bale, magbuklat po kayo ng Bible niyo. Amen? Acts 20:24. Marami-rami po ito, pero hindi naman po ito 89. Okay? Pero pagka parang 89 na rin kasi sa bagal natin. Tama po? Now, sa verse 24, chapter 20, verse 24, ano pong sabi ng Bible? But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel
of the grace of God. Ito po yung sinabi ni Pablo. Then Romans chapter 1 verse 1. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Okay? Romans 1:9. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I mention you always in my prayers. Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Romans 2:16. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel. 1 Corinthians 15, alam na po ninyo ito. Amen? Sauladong na po natin ito. In whom? Ano susunod? In whom ba yun? Moreover ba yun? Moreover. Oh. Sige. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died, ito po yung gospel, how that Christ died for our sins, according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the scripture. Ang gospel po, ang death and resurrection, according po siya sa scripture. Amen? Opo, ibig sabihin, mababasa po natin yung death, burial, and resurrection sa mga nauna-una pang pahina ng salita ng Panginoon. What else? Okay? 2 Corinthians 2:2. Bali po, saglit na lang ito. Ang sabi nito, for if I make you sorry, who is he then that maketh me glad? Tama ba? 2 Corinthians. Mali yata na sulat ko O 4:4. Yan, 4:4 pala. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. 2 Corinthians 11:4. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. Okay? Meron po siyang tinawag na another gospel. Ano ba po? Galatians 1:6. Galatians 1:6. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Okay? And we said before, so I say now again, if anyone preach any other gospel than unto you than ye have received, let him be accursed. Okay? Galatians 2:7. But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the gospel of the circumcision was unto Peter. Okay? And then, Ephesians 1:13. Alam na alam din po ninyo ito. Amen? In whom, ito pala yung in whom, you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Philippians 1:27. Philippians 1:27. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Colossians 1:23. Colossians 1:23. If you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel which ye have heard, and
Ano yung sunod? Which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Medyo nasira yata itong portion na ito ng Bible na malaki ha. Ano pa? 1 Thessalonians 1:5. 1 Thessalonians 1:5. For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye have known what manner of men we were among you, for your sake. Ganun po kakapangyarihan ng gospel. Amen? Ha? Not only in word, okay? But also in power, yan, in the Holy Ghost, and much assurance. Yan po kakapangyarihan. And 1 Timothy 1:11. 2 Thessalonians 1:8. Bago natin malimutan. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Thessalonians 2:24. 2:14 pala. Whereunto He called you by our gospel. Yan, tatandaan niyo po yung mga words na yan, yung mga terms. 1 Timothy 1:11. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. 2 Timothy 1:8. Ano sabi ng Bible? Be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord, nor of me his prisoner, but be thou partakers of the affliction of the gospel according to the power of God. 2 Timothy 1:8, and then Philippians 1:13. Ba't napunta roon? Ba't bumalik? Pabalikan na natin yung Philippians eh. Bakit bumalik ako sa Philippians? Hindi kasama yan. Okay. So, Apostle Paul, 3 times, he called the gospel, my gospel. Tama? Nabasa niyo na po ba yun? Yung gospel, sabi ni Pablo, according to my gospel. Amen? So, tinatanong ko yung isang pastor, exclusive lang ba kay Pablo ang gospel na binigay sa kanya? Hindi, sabi niya. Bakit sabi niya, my gospel? Tama? So, he uses the phrases, our gospel and the gospel. And Paul mentions my gospel, so it shows that he had a unique message. Opo, may unique message po kasi siya. Kaya nga, sabi ko po doon sa Timothy, diba? Uulitin ko po yung Timothy ha. There will come a time, okay? Sabi dyan, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works. There will come a time na mayroong pong magiging kaligtasan, isang panahon na ang kaligtasan ay apart from work. So, ibig sabihin, nung hindi pa dumarating yung time na si Pablo ay ni-raise ng Panginoon, okay? Still, ang salvation po ng karamihan ay by works. Andiyan lang po ba kayo? Okay? So, tignan po natin yung gospel ni Paul to the Jew and Gentile. Paul's gospel made no distinction between Jews and Gentiles. Sa gospel ni Paul, all are counted in unbelief as sinners and are judged by God without respect of persons, whether given the law or not. Meron po kasing time sa Bible na meron pong pinapahalagahan na bansa ang Panginoon. Amen. Meron pong dinidir ang Panginoon. Amen? Meron po siyang, ano ba sa Kapampangan yung minamahal? Kaluguran. Meron siyang kaluguran daka. Tama? Sa Ilocano naman, meron siyang inaarog. Ano? Ararugin. Ha? Ayaten. Yan. Sa Bisaya naman, ano naman? Ha? Palangga. Sa, ano? Kinahigug. Kinahigug ba? Ganon? Uy, pambira, di ba?
Higugma. Meron niya. O, ngayon, alam niyo na ha. Meron palagi ang Panginoon, apart pa sa time ng dispensation of the grace of God, meron po siyang laging tinitignan na isang grupo ng tao. Okay? In fact, when the Lord started na tawagin na si Abraham para i-set up na yung nation, nagkaroon na po tayo ng wall of partition. Sabi ko palagi doon sa isang pastor, matandang pastor na ito, veterano talaga. Lagi niyang pinipilit na si Jesus Christ ay nagmi-minister na sa mga Gentiles. Sabi ko saan kaya pag nag-aral ito sa isang pinakasikat na Bible seminary, nag-aral ito sa pinakamatandang Bible seminary, ang sabi niya, every day, 15,000 ang miniministeran ni Kristo ng mga Gentiles. Saan kaya niya naaaral yun? May wall of partition. Tapos sabi ko, Pastor, hindi mo maalam yung wall of partition? Wala akong pakialam sa wall of partition na yan, sabi niya. Ako, patay tayo dyan. Diba? We should preach the whole counsel of God, amen? And we preachers should know everything. Hindi lang natin malaman na ang kalahatan. At least all the whole counsel of God, amen? Sabi niya, wala akong pakialam sa wall na yan, sabi niya ganun. Wala akong pakialam dyan. Ano ba yung wall of partition na yan? Pastor, sabi ko, nag-aral ka sa pinakamatandang Bible school. Ang tatay mo ay pastor. Ang kapatid mo ay pastor. Ikaw ay pastor. Ang lahat sa inyo, lumaki kayo sa church. Nabuhay kayo sa church. Tama? Na-establish kayo sa church. Ang tanong mo sa akin, ano yung ba yung wall of partition? Wow! Sa UBC lang, pastor Lahat alam namin Pati asawa ni John the Baptist Kilala namin. Si Ana Baptist. Ay. Pati si Noah, alam namin yung anak, yung asawa. Si Joan of Arc. Di ba? Ayun. Bira, alam mo po nung panahon namin sa Sunday School, walang tatalo sa amin pagdating sa kaalaman sa lahat ng istorya sa Bible. Diyan nga po sa Ilwas, nag-aaral ako. May religion na kami. Mga grade 4 na yun, may religion na Kasi nagsisimula ng tumutubo yung mga sungay nun amen? Medyo lumalaki-laki na yung sungay, patubo na yung mga buntot ng mga estudyante. Ay, nagkaroon na ng religion teacher. Tama? Unang pasok ng religion teacher. Anong pangalan sa Bible? Ma'am ako. Takas ako ng kamay. Siyempre, bakit sa ulado ko Mula Genesis hanggang Revelation. Pero ngayon nga, from eternity past to eternity future na Tama ba? Mas tumindi. Amen? Noon, ang alam ko lang, Genesis to Revelation O ngayon, dadagdagan na dahil dahil dispensation na. Tanong siya ng tanong. Ako lagi ang nagtataas ng kamay. Nagalit na siya sumunod na linggo. Nagalit na siya sa mga estudyante niya. Ilan po ba ang mga Katoliko dito? Majority. Ako lang ang hindi Katoliko. Sabi niya, pambihira kayo. Katoliko kayong lahat ito, maliban kay Ramon. Gusto ibang tawagin niya kayong katok-katok, liko-liko. Ngayon, siya na yung teacher na tinuturuan ko. Kako, madam, hindi po ganyan. Magkamali po kayo ng hindi po ganyan yung istorya. Yung sumunod na religion, na namin, wala na siya. Siya na ang nag-quit. Amen? Sabi niya, may isa akong estudyante doon, hindi ko matalo. Di ba? You see, meron kasing dear talaga sa Panginoon Wala talaga tayong magagawa doon Tama po? Okay? At ang mga Gentiles, ang tawag niya sa atin, kaaway tayo, we are the enemy of God. You are the enemy of God. I am the enemy of God. Back then, wala talagang dealing sa atin ng Panginoon. Salamat sa mga kakakurampot na crumbs na nalalaglag. Amen? At kung walang nalalaglag na crumbs, wala tayo, mga Gentiles. Ang tawag po ng Panginoon sa atin ay mga aso. Naniniwala po ba kayo doon? Na kahit na anong ganda mo, kahit na anong itsura mo sa harap ng Panginoon, nung time nang mayroon pang wall of partition, aso ka. Hindi ko lang alam kung bulldog o shih tzu, di ba? O askal.
Ha? Chihuahua, o basta, bahala ka na. Tignan mo sa salamin yung sarili mo. Wow. Ikaw na mamili. Mukhang ako, mukha akong labrador eh, amen? Sabi ko, ayaw ko magpatawa brad talaga. Mayayari na naman ako nito. Di ba? Eh, paano pala yung maraming puti-puti? Ha? Dalmatian ka. Huwag ka nang huwag ka nang mag-isip kung ano ka pa. Tama? Oh. Eh, paano po, Pastor, yung medyo maputi-puti yung mukha niya, mga ganun-ganun? Eh, delikado. Ano kayong klaseng hayop yun, ano? Oh, anyway, pag balbon ka, alam na kung ano ka. Tama? O, poodle. Aso, ang tawag po sa mga Gentiles. Naniniwala po ba kayo doon? Yan. But Paul's gospel made no distinction between Jews and Gentiles. Wala po, pantay po tayo ngayon. Amen po ba? Wala pong, alam mo, amazed na amazed ako pag kinikwento yung mga itsura ng mga Hudyo, nung mga ano kami, yung mga Bibles, yung mga Sunday schooler kami. Sasabihin ng teacher namin, yung mga Hudyo, yung kanilang ilong talagang matangos na matangos. Parang parot. Sabi ko, pag naghanap ako ng Pilipinong parot, wala. Wala talaga, hindi talaga tayo mga Hudyo. Amen? Oo. Oh. Kaya sabi ko, talaga namang pinagpala ang mga Hudyo sa beauty, tama? Sa kanilang talino. Amen? Oo. Lahat halos ng inbensyon sa buong mundo may kinalaman ng mga Hudyo. Tama? Kahit pelikula, kahit sa Hollywood, Hudyo ang may-ari. Mga minamahal. Oo, sa sobrang galing nila. Yan. Pero sa panahon ngayon, walang apple of the eye ang Panginoon, kundi ang body of Christ. Amen? Salamat sa Panginoon. Oh. Kaya nga, sabi ni Pablo, dahil lahat pantay-pantay, sabi niya, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Okay? So, sa earthly ministry ni Jesus Christ, nagkaroon po ng encounter. Okay? Nagkaroon po ng encounter sa mga Gentiles. Maging ang apostol si Pedro, nagkaroon din siya ng encounter sa Gentiles. Okay? Pero kahit po anong gawin ninyo, makikita po rin ninyo sa panahon na yon yung distinction sa kanila. Tama? Sabi ni Jesus Christ doon sa I think Canaanite o Syrophoenician, ang sabi niya, I was not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Sabi nila Pedro, sino ba yan? Paalisin nyo na yan, Lord. Palayasin nyo yan. Itaboy nyo yan. Tama? Opo, yun po yung senaryo. Pagdating naman kay Cornelio, sabi ni Peter, hindi kami, it is, ano ba yung term na yun? It is not common for us to accompany a Gentile. Hindi kami talaga. Amen. Tama? Kaya, alam nyo, may nakakausap akong yung nagbabarko. Sabi niya, Pastor, pag may sumasakay sa amin na mga Hudyo, aarkilayin yung barko namin, lahat ng kagamitan ibababa. Lahat ng gamit. Baba yan. Papalitan yan ng gamit ng mga Hudyo. Kasi ayaw nilang humawak ng ginawakan na ng mga hintil. Grabe. Correct? Ayaw nila yun. Kaya ganun po katindi ang mga Hudyo pagdating sa kanilang distinction. Hindi ka pwedeng lumapit. Hindi ka pwedeng makipag-usap. Okay? So, pinipili lang nila yung lumalapit sa kanila. Now, sa gospel po ni Paul, ang sabi ng Bible, ang gospel niya ay nag-i-establish. Amen? Opo, bakit? So, sa Romans chapter 16, verse 25, kung hindi ako nagkakamali, Romans 16:25, ang sabi po ni Apostle Paul, now to him that is of power to establish you, where? Alam niyo, minsan, ang gospel kasi, binawalang bahala lang natin eh. Tama? Hindi po natin alam, ang gospel na ito ang mag-i-establish sa atin. Amen?
And then, it was kept secret since the day began. Okay? To the Corinthians naman, Paul claims to be the master builder who lays the foundation of the grace of God upon which other men build. 1 Corinthians 3:10, according to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder. I have laid the foundation and another buildeth thereon. Yan po yung mga foundation. And then, ang sabi po ni Pablo, yung resurrection, although resurrection was part of Jewish prophecy, and Jesus foretold His own resurrection, and Peter preached the resurrection of Christ before Paul was saved. So how Paul say this? Sabi niya, remember this in 2 Timothy 2:8, that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Amen? The fact of the resurrection was prophesied, and both Paul and the 12 taught it. However, the resurrection of Christ was preached by Peter as proof of his messiahship. When Peter preached, ang pinipreach niya yung pagiging Messiah ni Jesus Christ. But when Paul preached the resurrection of Christ, he preached it as the means of salvation and sanctification for all humanity as part of a new creature, the church, the body of Christ. Ganun po niya i-present yung gospel, yung death, burial, and resurrection. So, this gospel is unique to Paul. Unique in a sense na nakaprophesy naman po talaga yung death, burial, and resurrection. Tama? Amen. Opo. Alam naman po ito ng lahat itong namamamatay si Kristo. Amen? Amen. O namamamatay ang Panginoong Hesus. Sabi ko nga pala, sa nakipag-usap sa akin kagabi, sabi ko, Pastor, kung same lang yung gospel ni Paul at ni Peter, at iyon ang pinipreach nila, the same death, burial, and resurrection, why is it in Matthew chapter 10, ang sabi ng Bible, hindi nila maintindihan yung death, burial, and resurrection. And it was hidden to them. Tama? It was hidden to them. Sabi niya sa akin, hindi ko pa naaaral yung verse na yan, Pastor. Sabi ko pala, mahirap po pala talagang mag-conclude kapag hindi mo po talaga nakita ang lahat. Tama po ba? Kasi pag nag-conclude ka na, kaya nga sabi ko doon sa Lipa, bagong pastor lang po ako ng RD. Wala pa po ako sa kalidad ng mga nauna ng mga pastor. And I'm always very careful in my study kasi ayaw ko pong makuha yung espiritu na kung saan mali ang espiritong makukuha. Okay? But I just want to get the truth and nothing but the truth. Hindi yung espiritu ng mga maling mga nagtuturo. Although akala mo hawak-hawak ang rightly dividing, but in reality, meron silang mga espiritu na hindi maganda na nadadala at nakukuha. Hindi mo po makikita kaagad yun eh. Opo, akala mo lang, ayos, okay, pero pag in-scrutinize mo na, doon nalalabas na meron siyang palang basihan na iba po yung kanyang turo. Iba yung foundation niya. Amen po ba? Kaya nga, ang sabi ko sa mga member po natin, doon po sa San Felipe at saka sa iba, wag po kayong magmadali. Kasi po, ang right division, gabuhok lang po siya, ang pagiging rightly divider, sa panahon, biblical dispensationalist, sa panahon na yon, gabuhok lang po siya sa error, which is the hyper-dispensationalism. Opo, hindi naman na po kayo magiging Katoliko, tama po ba? Hindi naman na kayo babalik doon. Ang nakakatakot na lugar, kung saan, mapunta po tayo doon sa hyper-dispensationalism. Kasi po may kasamang ibang espiritu yung kanilang pagtuturo. Amen po ba? Oo. Sa ngayon, namnamin mo muna yung kaalaman ng iyong pastor. Amen? Okay? Huwag mo siyang pangunahan. Huwag mo siyang sabihan na mas may alam pa ako kay pastor eh. Tama? Huwag ganun. Amen? Don't compare pastors to pastors. Amen? Huwag mo kaming ikukumpara. Oo. Kasi iba-iba po kami ng talent. Amen? Iba-iba ng talent eh. Oh. Iba-iba po kami ng itsura. Amen? Iba-iba kami ng height. Amen? Oh. Yung iba mid-ax, ako midget. Amen?
At least, hindi ako false teacher, amen? Midget lang. Because I am the mediator, mga ganun. With the axe preacher, mid-axe and na gitna lang tayo. Huwag tayong pupunta sa kung saan. Amen po ba? Oo, kasi siguro 3 years ko pa lang sa sa right division sa pagtuturo Hindi ko naman inaral lang lahat ng ito sa sarili ko. Pinagtanong-tanong ko to, hinahanap ko ito. Okay? Sinundan ko ito, tinanong ko ito. Tama? At ito po ay, mahirap man ako. Ang pinakamahirap sa akin yung magsaulo kasi mamaya limot ko na itong sinasabi ko dito. Buti pa si Pastor Villar, grabe talaga ito. May sariling mga libro ito Kami, ang libro lang namin, yung libro ng utang. Amen? Kakalungkot. Medyo makapal-kapal na nga Kaya mabiyaya ang Panginoon sa buhay natin. Amen? So unique kay Pablo ito. Tinanong ko kahapon, Pastor, bakit mayroon bang exclusivity yung gospel kay Paul? Wala. Talagang matindi siya ba't sinabi niyang may gospel? Ba't sinabi niyang our gospel? Bakit sinabi niyang according to my gospel? Kasi sabi niya, hindi pwede maging exclusive. Kasi parehas lang sila ng tinuro ni Pedro. Doon na ako nagtaka. Hindi siya mid-acts. Hindi rin siya parang biblical dispensationalist. Baka magkasama kami, midget, amen? Kasi hindi siya palo dito sa isa, hindi siya palo sa mid-acts, nasa gitna din siya. Delikado. Tama ba? Sabi ko, kamali yata ako ng tinanungan. Balik ako sa dati. So, hindi daw siya naniniwala kasi kapag unique kay Pablo yung gospel niya, which is nakita naman po natin, tama po ba? Darating ang time na magkakaroon ng kaligtasan na apart from works. Amen? At yung bagay na yon, sabi ni Pablo, I receive it. It is a revelation of Christ in me. Tama? Na-receive niya yun kay Kristo. Hindi sa tao. Tama po ba? Oo. Kaya sa kanya, patuloy lang, ganun lang din. Sabi ko, hindi siya mid-acts, hindi rin siya delikado ito. Baka impyerno rin ang punta ito, masama pa ako. Bandang huli, hindi ligtas, Anyway, so Paul's gospel was entirely of Christ. And so Paul stands alone in calling it the gospel of Christ. And Christ's gospel. But that he also calls it my gospel can only be explained by the fact that Christ gave it first to Paul exclusively. Yung may gospel po kasi maraming gospel sa Bible tama? Kapag pag isa-isahin ko, naglista ako ng lahat ng gospel sa lahat talaga, yung 89 na yung gospel. Naku, delikado, sabi ko. Pagbasahin ko pala lahat ng ito, baka magalit na sa akin yung susunod. Napansin nyo, walang mga preachers? Napansin niyo? Wala na yung preacher muna? Wala? Kasi napagalitan na sila ng mga asawa nila. Hindi ba? Hindi ba? Na-over Absent yata si sis. Absent? Ay, sinasabi ko na Ay, sinasabi. Nangihitlog? Ano nangihitlog? Ano, kalapati? Alam mo, ang first love ko, kalapati. Noong araw. Ngayon, ang first love ko, ang Panginoon. Amen? Pasensya ka na, darling. Second love ka lang. Naku, niyaya ko pa naman yung mga men doon sa San Felipe. Sabi ko, pumunta kayo doon. Bakit tayo ang bida doon? Kami pala ang kawawa kanina. Nagkamali ako ng timbre. Yung pala, kami ang kawawa. Kami pala yung magbibigay. Tama, Sana naman susunod, i-preach naman. Sila naman ang magbigay. So, ano po ba ito?
No one else in Scripture could claim my gospel. Wala pong ibang nag-claim sa Bible ng word, ng term, na may gospel apart from Paul. Nagets niyo po ba? Okay? Kasi, kahit si John the Baptist, kahit ang 12 apostles, ang gospel po nila is gospel of the kingdom of God. Amen? Oo, malinaw po yun. Kasi, although, member po ng body of Christ, yung mga nakaabot doon sa cross, wala pong pagtatalo doon. Amen? Kasi naabutan po sila ng cross, so member na sila ng body of Christ. But the fact remain na ang ministry nila po, nila Peter, pagdating na ng millennium, o iseset up na yung kingdom, ang sabi ng Bible, sila ay magiging, ano yun? They will sit upon 12 thrones judging the 12 tribes. Tayo naman po, ang body of Christ, pabalik-balik po tayo ng lupa at saka langit. Bakit? Ha? Gusto ko eh. Joke lang. Hindi, joke lang. Hindi, kung ganito po yun, ang ibig sabihin, kung utusan ka ng Panginoon kung mayroon kang ipagagawa sa iyo Sabi kasi ni Sister Gina, sabi niya, gusto ko sa langit na lang ako, pero pag inutusan ka ni Lord Sis, wala kang magagawa. Oo. Tama, no? Joke ko lang yung Pero, alam nyo ba na i-judge natin ng mga angels? Hindi. O ikaw, sobrang na yung pakpak mo, ganun ba? Yung ganun, walang... Sobra naman kayo. Alam mo, hindi pwede yung mga plantita sa langit Baka, di ba, mayroong puno doon, itrim, pakialaman. Kaya kayo mga plantita, mag-practice na kayong umayos-ayos Baka mga itrim nyo yung nagbubunga ng roon. No? Sabi ng Panginoon, ano nangyari sa puno? Lord, nag-save po kayo ng mga plantita Nakalbo. Kung utusan tayo ng Panginoon, hindi pa naman natin sigurado yung secret naman na yung iba Wala naman ng kapahayagan yun Tama? Pero meron naman na tayong kaparaanan na mag-travel Tama? Glorified body ka na Wala naman din pinagbabawal ng Panginoon. Tama po ba? Ha? Pero yung 1,000 reign, hayaan na natin ang Israel doon. Amen? Oo, basta tayo nasa heavenly places. Amen? Oo. Para ibang ibang experience naman. Kasi sawa na tayo sa lupa Langit naman tayo. Amen? Yan. So Paul repeatedly says that the dispensation of the grace of God was given to him. Repeatedly po ito Sinasabi niya palagi yung gospel, yung dispensation of the grace of God was given to him. So kung kailan nagsimula yung dispensation of the grace of God, alam niyo na. Tama po Kailan po siya nagsimula? Naku! Kailangan balikan yung Sunday school natin Kailan nagsimula ang dispensation of the grace of God? Mga taga San Felipe, kailan? Naku, mapapainom yata ako ng tubig Kailan? Ha? After the cross. Pwede na rin. Di ba? Noong si Jesus Christ ay mapako doon sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo. His death, burial, and resurrection starts the dispensation of the grace of God. Okay? So, naaral din natin na ang dispensation of the grace of God, ito po ay iba doon sa grace na nakita sa Old Testament. Kasi sa Old Testament, yung grace ay laging hinahanap. Tama? Naaral din natin na ang grace na to hindi lamang sa galing sa Panginoon, minsan galing sa hari. Tama? Minsan galing sa mga elders, amen? Yung mga hinihingian nila ng grace. So in 1 Corinthians 9:17, sabi ni Pablo, a dispensation of the gospel was committed unto him. So his gospel was not received by man, or was not taught by man, or taught by man. Nor was it
of man. Okay? But given to him first by the Lord. Okay? So kaya mayroon siyang pag-amin na gospel niya yun. Meron siyang possession sa gospel na yun. Kaya sabi niya, nabasa natin kanina, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you, word, to make all men see what is the fellowship of mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Yung dispensation of the grace of God was given to Him. Okay? Binigay sa Kanya ng Panginoon. So, note, tignan po ninyo, ang gospel po sa Matthew 24:14. Tignan po natin yan. Ito po kasi ang mahilig panghawakan ng mga traditional po nating mga kaibigan. We are their friends. Kaibigan po natin sila. Amen? Oo. Pero ito po ang laging pinanghahawakan. Naririnig ko po ito lagi mula bata ako, sa mga pastor, sa mga workers. Sabi niya sa Matthew 24 verse 14, ang sabi ng Bible. Okay? And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Amen. Alam niyo po, napakahalaga po talaga nung praising yung mga praises. Tama? Hindi po ako magaling sa English. Opo. Hindi po ako masteral ng English. Okay? Ang English ko yata noon, 75. Kaya pa naging 75 yung pinasang-awa pa. Oo. Mas lalo na ang math. Amen? Oo. Kasi, magaling naman ako sa mga numbers. Yung pera, kulay pa lang, alam ko kung ilan ang pera mo. Kasi yung araw. Aba, 30 na lang yung pera mo, lumalabang ka pa. Bakit mo alam? Kulay pa lang, alam ko na. Di ba? Parang gano'n, di ba? Pero iba talaga yung mga galing sa math, tama? Pero tignan po ninyong mabuti. Sabi niya, and the gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Ang emphasis po kasi ng traditional dito, yung gospel. Yung word na gospel. Isasantabi niya yung gospel of the kingdom. Tama? Isasantabi niya yun. Pero pag kasama yun at naunawaan mo yun, hindi po yun yung gospel ni Paul. Amen. Tama? Amen. Opo. So ito, sabi niya, kapag ang gospel na ito ay may preach na sa all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Tanong, sa panahon po ba ngayon, hindi pa napipreach ang lahat ng po ang gospel sa buong mundo? Ha? Tapos na. Tama? Na-preach na. Yung mga ita po doon, yung ating katutubo doon sa iba, naka-iPhone. Hello? At ang usapan nila, huy, accept mo na ako. Huh? Di ba? Nag-YouTube ka na ba? Nag-TikTok ka? Naka-iPhone. Alam niyo po, yung mga katutubo natin doon, yung kurbada, naka-sidecar, 90. Tapos may tumalsik, kasi tumaboy ako, may tumalsik. Pag talsik doon sa hindi po to exaggeration ha, tumalsik doon sa palayan, tumayo, nagtatatawa. Ay, ko natulungan. Ang mga katutubo po, hindi lang ganito lagi sa akin ang kulay. Ang mga katutubo po, mga tisay. Ayan, sinasabi ko sa inyo eh. Hindi pa kayo nakakita na, siguro ng katutubo na tisay. Grabe naman yun, at tindi nun. Oo. Aminado siya, ita magulang niya. Talagang brown na brown talaga. Pero siya, tisay. Ampun ka lang yata, sabi ko, hindi yun. Anak talaga nila ako. You realize? Pati sila, mayroon na silang, in the tip of the finger na kasi ang information ngayon, tama ba ba? Lahat na, may access na tayong lahat. Kaya wala nang makakapagsabi na hindi pa na-preach ang gospel. Tama? Sa buong mundo. Tingnan po natin sa Colossians chapter 1, verse 5. Pakibasa nyo nga po. Tama ba yun? For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel,
which is come unto you, as it is in all the world. Ano po sinasabi ni Pablo? Na yung gospel niya, na-preach na rin into all the world. Amen. Hello? Tama po? Amen. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Ha? Yung hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before the word of the truth of the gospel, which is come unto you, as it is in all the world. So, ibig sabihin, maski yung gospel ni Paul, nakaikot na, nakacircle na around the world. But the thing is, why is it that the end do not come? Tama? Eh bakit hindi dumadating yung end times? Kasi ang sabi ng Panginoon this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Bakit po wala? Kaya nga sabi kay Pedro, nasaan na ang propesiya ng kanyang pagbabalik? Darating yung time na may mga magtatanong, sabi nyo babalik na si Kristo, sabi nyo babalik na si Kristo, eh nasaan na yung kanyang, yung tanda ng kanyang pagbabalik? Wala. Amen? Tapos kumakanta pa sila. Sabi ng ating mga kaibigan, look up in the sky, because your salvation draweth nigh. Pero kung titignan po natin ang context po ng Matthew 24, hindi po ito yun. Hindi po ito yung gospel ni Paul. Hindi po ito yung dispensation of the grace of God. Ito po ay tribulation period. Amen? Wala na pong body of Christ dito sa time na ito. Kaya kung sino man ang magtitiis sa bandang huli, mga Israelitas yung mga maiiwan yun. Hello? Kaya pag sabi nga ni ER, kapag naiwan ka sa rapture, magbiyahe ka na papuntang Israel. Agad-agad. Why? Because salvation is of the Jews. Amen? Babalik na ang kaligtasan sa mga Hudyo. O sumama ka na. O kundi, papugot ka na ng ulo habang maaga pa. Sabi ng isang pastor, meron akong tape dyan. I-distribute ko sa inyo na kung paano gagawin nyo pagdating ng tribulation period. Eh, yung pala ang gagawin din. Pagpapapugot din. Tama? Oo. Eh, bakit di sabihin mo na ngayon ang totoong kaligtasan? Amen? Meron pa ako naririnig, mga pastor, sabi nila, 50% lang ang saved dito. Eh, alam mo palang 50%, bakit di mo ayusin? Amen? Alam niyang 50% lang ng member ang masisave. At pupunta ng langit. Hindi man siya nababagabag na yung 50% pupunta sa impyerno. Eh, di sana ayusin mo na. Tama? Isa-isahin mo na. Tanungin mo na. Save ka ba? Ligtas ka ba? Paano ka ba naligtas? At ituro mo na ang tamang gospel. Tama po ba? Kaya nga po, hindi naman po kami marami doon sa Iba at sa San Felipe. Pero yung burden po ng puso ko, gusto ko pag pupunta ng langit ang pastor, pati member pupunta ng langit. Amen? Amen. Ang gusto kasi ng ibang pastor, aangat tayong lahat. Yung pala, siya lang ang umaangat, Siya lang yung mayaman, siya lang ang taon-taon. Yun pala Hindi ho, dapat pag-aangat tayong lahat tayo pupunta ng langit. Amen? Opo. Kaya po sa mga churches, yung mga young people natin, yung iba pong young people sa amin, yung mga anak ko, hirap pa po sa pananampalataya, hirap pa po sila. O alam na po nila yung death, burial, and resurrection. Tama po ba? But the thing is, marami pa silang hindi makuha. Kaya hindi po tayo magsasawang magturo. Amen po ba? Oo. At hindi po tayo, lalo sa panahon ngayon, ang sarap sana nung ganitong time, ng mga young people nandito, natututo, nahahasa, nakakapakinig ng talagang ng salita ng Panginoon. Tama? At sabi nga, mas masarap daw dito, madaling banatan ng mga member, ganun ba yun? Kasi marami. Joke lang mo yun. Tawa naman po kayo. So why God made Paul's gospel so simple? And why people have such a hard time accepting it? Ito po yung nakakalungkot na senaryo Sabi sa akin ng isang pastor, accept lang, easy believism kayo. Believe lang, easy believism kayo. Ang tanong ko, ano ba yung hard believism? Di ba?
It doesn't make sense eh. Pag sinabi mo, believing lang kayo, kayo, easy believism kayo. Now tell me, what is the hard believism? Na hindi naman niya masabi. Sabi ko, naman ka-term-term kasi kayo ng kung ano-ano eh. You realize? So give me the hard believism now. Because it is easy believism. Di ba? Kasi easy lang. Bakit kasi easy masyado? Bakit nga ba pina-easy ng Panginoon ang gospel ngayon? Tama? Bakit nga ba parang wala ka ng paghihirap? Pwede pala akong gumalaw, ano? Akala ko ito pa rin yung mic ko. Ano ba ito? Bakit pina-easy ng Panginoon? Kung titignan mo talaga, easy. Tama po ba? Kung titignan mo, bakit easy? Kasi hindi mo na kailangan magpapako sa krus. Kasi taon-taon, sa Pampanga, sa Castilleos, may nagpapako sa krus. Nung tinignan ko yung lagayan ng pakuan, dati nang may butas. Amen? Yung iba, tali lang. Oo. Yung iba, karamihan ng sinisipa doon sa Castilleos, may tinatadyakan doon, talagang yung sinakulo, grabe. Oo. Unang-unang muna, hindi po ito para manglibak. Ang laging nagpapastadyak at nagpapasipa doon, bakla. Panata niya 10 years. Pagtapos ng 10 years, lalaki na siya. Bakit? Masil-masil na eh. Saka sisipa, saka sa papalo. Amen? Oo. Kaya lalaki na. Alam ko, nakapanood po ako yan kasi sa Castilleos ako tumira ng matagal din na panahon. Pinapalo talaga, tinatadyakan, hinihila. Talagang kung pahirap, hindi lang siya sinasaksak kasi, siyempre, martyr yun, eh. Delikado sila doon. So, hindi ka na maghihirap, amen? It is easy dahil hindi mo na kinakailangan pagtrabahuan. Amen? Oo. So, ito nga nakakalungkot eh. One of the greatest objection to Paul's gospel is not that it is difficult to understand. Ang greatest objection at challenge sa gospel ni Paul, it is too simple that nobody believe it. Tama? Napakasimple kasi. So, the people ask, can salvation really be that simple? Ang salvation ba dapat ganyan kasimple lamang? So, according to Apostle Paul, the answer is yes. Oo. Bakit? Kasi wala ka nang ibang gagawin. Hindi mo kinakailangang bayaran. Hindi mo kinakailangang paghirapan. Hindi ka na pupunta doon sa mga mabubundok na lugar at pasan-pasan mo yung krus. Naalala ko, yung tsuhin ko, yung sa Castilleos, nagpako sila ng kahoy, nalasing eh. Araw ng ng mahal na araw. Nagpako at yung krus pinasan niya na ospital. Bakit? Mura pa yung pinuhan niya, sobrang bigat. Kung ano-ano kasing kalukuhan ng pinagagawa ninyo eh. Tama? So, God intentionally designed salvation during this present dispensation of grace so that it would depend entirely upon the finished work of Jesus Christ. God so designed the salvation today para dumipende lang tayo sa tapos na ginawa ni Kristo. Tama? And not upon man's effort. Yet, despite its simplicity, millions reject it. Millions don't believe it. Tama? Because fallen human nature is at war with God, the flesh wants to earn what God freely gives. Paul explains both why God made the gospel so simple and why the natural man resists it. So God made salvation a free gift. Ganun ka-easy. Sabi ng Bible, in Romans 6:23, sa ulado niyo po ba? Ha? Ano yun? Romans 6:23. For the wages of sin, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Amen? So, ano mangyayari? Eternal life is given. Ha? Ito yung ang gift ay ano? Ay buhay na walang hanggan, and it is not earned.
It is a gift. That how simple it is. Bigyan kita ng regalo. Pero meron pa rin ginagawa ang tao. O kung hindi ko tatanggapin yan, hindi magiging kaligtasan yan. Kailangan tanggapin ko yan. Hindi. Dapat, alam mo, kasama na yun sa pananampalataya. You will receive it. Amen. Matatanggap mo yun. Hindi mo yung kinakailangan. As literally, ito kailangan. Kailangan mo nang tanggapin ko yan. Kasi regalo eh. So kung nireject ko yan, hindi rin regalo, wala rin sa akin yan. So magaling gumawa ng scheme ang tao. And then, God removed every possibility of human boasting. Alam niyo po ang tao sadyang mapagyabang. Kaya nga, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works. Ano yung karugtong? Bakit inilagay ng Holy Spirit doon yun? Ha? Bakit inilagay ng Holy Spirit, lest any man should boast? Kasi po mayayabang po tayo. Likas po tayong mayabang. Amen. Likas tayong boastful. Amen? Kaya alam ng Holy Spirit na kapag ito, nilagay natin dito ito, yung mga taong ito, na sadyang mayayabang, mawawala ang kayabangan. Tama? Amen. Now, so for by grace, yun nga yun, because He would not allow anyone to stand before Him claiming any part of the credit. Salvation glorifies Christ alone. Kapag sa mga Calvinist yan, Lord, pinili lang kita. Pag mo kong pinagluluko, pinili lang kita. Ang Panginoon ang pinili nila. Ay, sa Calvinist naman, Lord, pinili mo ako. Sa Calvinist naman, Lord, although pinili mo ako, at the end of the day, mayabang pa rin. Bakit? Elect ako eh. Elected to. Ha? Di ba? Elected ito eh. Elected din po kami, amen? But we are elected in Christ, amen? Oo. Oh. Ngayon, Christ completed the entire work. Ito po ang gospel ni Paul. Ipinipresent niya, tinapos na ni Kristo ang lahat. Wala ka na ibang gagawin. Ang gospel na ito ay centered upon Christ's accomplish or accomplishment or accomplish, not upon what sinners accomplish. Kaya nga meron po tayong 1 Corinthians 15. How ano yun? 1 Corinthians 15. Moreover, I declare unto you the gospel which I preach unto you. Tama? Which also ye have received and wherein ye stand. It is a complete work. Why? Because I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins. It was so complete. And He was buried according to the Scriptures. And rose again the third day according to the Scriptures. May kukumpleto pa ba sa ganito? Can we do more? Mga minamahal, can we say, Lord, I add something to my salvation? Can we do that? Lord, nagdagdag ako Lord, nagbigay ako ng konti Lord, nag-add ako ng aking paghihirap Hindi ho salvation yun. Amen? Amen. Because salvation is entirely according to what Christ had done. Amen. So God made the gospel simple so everyone could believe it. Everyone. Paano yung mga problema po? Paano po yung mga pipi? Paano sila? Naalala ko tuloy yung kwentong, paano bang bumili yung pipi ng sigarilyo? Sabi niya, Marlboro. Di ba? Ano? Sabi na Marlboro, kabayo di ba? Yung bulag, paano bumili ng sigarilyo? Pwede pabili ng sigarilyo, bulag lang naman Kayo naman. Di ba? Yung pastor. Everyone could believe it, folks. Kahit bata, amen? It's so simple.
Kahit si, ano pangalan mo, Iho? Ano? Kalik. Kalik? Alex? Kalex to. Okay, so simple that even a child can understand it. Kahit po yung yung sabi ko nga sa inyo, yung pipi masave naman yan. Tama? Wala na pong imposible sa panahon para magkaintindihan tayo, tama? Meron na po yan. Ang pag meron nga kayo rito yung deaf ministry, sila ang pinakamaingay. Ang ingay ito mga pipi na to kung sabi gano'n eh. Maingay talaga. Di ba maingay sila? Now, he did not require intelligence or education, wealth, or religious status. Anyone can understand the gospel. Amen. Tama? Oo. A child, an elderly person, a poor person, a rich person, the invitation is the same for all. Believe the gospel. Amen. Isa lang ang imbitasyon. Saved na po ba kayo? Amen. Are you saved? Bakit kayo saved? Parang si Tatay Ben, ha? Bakit kayo saved? Yun ang problema natin. Bakit ba ako saved? Diyan na tayo nagkakaproblema sa tanong na ganyan, di ba? Kaya ayaw ko lumalapit kay Tatay Ben, eh. Baka matanong, eh. Palagi iwas, palaging doon at the back. Mahirap naman talaga, Pastor Jem, Mahirap talaga ang tanong niya. Tsaka nakaka-intimidate pa siya dahil pag sumagot ka ng mali, di ka naman niya papagalitan, pero mamaya sasabihin na sa iyo ng mga mali ka. Mali sagot mo. Kaya hindi ako sumasagot. Today, God requires faith. Amen? Faith only. And not works. Yun lang naman po yung laman ng gospel ni Paul. Diba? But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Amen ba? Yan, grace yan kasi wala namang kayong ginawa dyan. Tama po ba? Tatanggapin na lang nyo, kakainin na lang ninyo. Yan ang salvation. Amen? Dahil alam ko, nagugutom na kayo, kaya... Ang tawag dyan is space cake. Space cake. Kasi pagtapos mo kainin, tatapo mo na yung Now, the greatest obstacle, again, to believing Paul's gospel is not only yung sinasabing napaka-easy naman yan. But also, again, our fallen nature. Because our fallen nature resists God's way. Okay? Nire-resist dito yung God's way. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. The flesh hates grace. The flesh wants recognition. The flesh wants to earn. The flesh wants to deserve salvation. But God says salvation is received entirely by faith in Christ. Amen. Kaya yung natural man, always rejection yan eh. Amen. Kanina yung tito ko, akala niya, yun lang ang purpose ko, papuntahin ko lang siya rito eh. Ang unang purpose ko, wala kasi siyang ganong trabaho, pero may magaling siyang mekaniko eh. Kasi ang mga mekaniko ngayon talagang sa sa kasa, tama? Yung mga backyard na mga shop, hindi na gaanong masyadong pinupuntahan sa Subic eh, kasi marami nang magagaling dito eh. Dami ng kasa dito eh. Tama? Pero po siya, 21 years sa Dubai. At ang hawak po niya ay Hyundai o Hyundai. Yung Hyundai na hindi natin nakikita dito Kasi yung mga nakikita natin dito, mga lang yan, pinagpalitan lang yan eh. Diyos ko day.
Ano ba yan? Yung Hyundai, Diyos ko day. Pag nabili mo na yung Hyundai dito, Diyos ko day. Ganun na ang tawag mo. Panay na ang kamot mo sa ulo, tama? So sabi ko, ayaw umandar nung sasakyan Ayaw. Tawagin ko nga si tito ko, pagawa ko. Siyempre may bayad, amen? Pero akala niya, yun lang ang purpose ko. Habang napapakinggan niya si Pastor JM kanina, binabanatan ko siya, alam mo, iba na kami. Hindi na kami katulad ng mga Baptist dati. Ang kaligtasan namin, hindi na yung tanggapin mo si Kristo. Ganun ba? Ano na pala kayo? Di tatanong-tanong rin siya. Tama? Nagtatanong na siya. Ano bang ginagawa nyo? Ito ng kaligtasan namin na ganito, dapat paniwalaan mo lang ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ganun ba? Bigyan mo ako ng mga lesson nyo. O di pasok. Amen? Ang simbahan pa naman nila dito, ang bahay niyan dito. Kaya sabi ko, makuha ko lang itong mga tito ko na to. Maniwala kayo. Kahit mga kamag-ano ko lang, kahit yung hindi na, wag na. Amen? Bad yun. Bad yun, Pastor. Anyway, mayroon lang tayo makuha. Amen po ba? At least, magkaroon sila doon. So, i-reject palagi ng natural man yung grace. Amen? Nire-reject niya yan. Palagi yan. Ayaw niya yan. Ayaw niya yung ganyan. Yung espiritu niya kakaiba. Because the natural man sees the gospel as foolish. Foolishness yan. Anong ginagawa niyo dyan? Biro mo, maghapon kayong nagkakantahan dyan, maghapon kayong nakikinig dyan. Foolishness yan. Ganyan po ang natural man. But there has to be something we must do. Amen? Tama? So, ungodly sinners, mga minamahal, ay may mga reasoning yan. There has to be something we must do at sabihin natin sa kanila, believe the gospel of the Lord Jesus Christ. And then human pride cannot accept grace. Masyado talagang ma-pride ang mga tao. And then Satan works to hide the simplicity of the gospel. He hid our gospel. Amen? Kaya nga kahit anong turo mo sa mga pastor, yung mga matagal na sa church, yung mga nag-ugat-ugat na, grabe, parang baliwala. Tama? Pero salamat sa Panginoon, dalawa kami ni Pastor Del at saka si Pastor Villar, saka yung ibang pastor na nandito, kahit anong inugatan namin, nakita lang namin yung biyaya ng Panginoon at nakita namin, ako personally, ang kaligtasan ko kasi, sabi ko sa inyo, si ate Amin, nandun kami sa taas, o sinong gustong tumanggap sa Panginoon. Sunday school yun Ako po, tataas ako ng kamay, gusto ko, sige, manalangin tayo. Pagbaba, si Pastor Tamon naman, sinong gustong tumanggap sa Panginoon, lumapit lang dito, lapit na naman ako, nasave na ako sa taas, nasave pa ako sa baba. Amen? Oo, kaya, heaven and earth ako Amen? Oo. Kaya yun, ang kaligtasan ko. Biyaya ng Panginoon. Kada magtanong, sino gusto maligtas, taas ka ng kamay. Kasi lumaki ka sa church tama? Oo. Kasi siguro hindi gusto kong ligtas talaga ako, yung totoo talaga Pero kinabukasan, puro naman ako kalokohan. Ligtas ba ako nito? Tatanggap na naman ako ulit. Hindi ako sigurado talaga Kahit na ano na naramdaman ko, kahit na ano nang yun, paulit-ulit Tama? Tanggap na naman ulit, tanggap na naman ulit. Nag-backslide, tanggap na naman ulit, Pastor Villar. Dahil na kayo ng backslide ako, kadamihan. Hello? Alam mo, kahit na sa church, sa totoo lang, yung traditional pa tayo, akala mo ligtas yung mga yan, pero hindi. Andito lang yan dahil sa kaibigan. Andito lang yan dahil sa crush, amen? Tama ba? Andito lang yan dahil masaya. Tama? Pag elementary hanggang high school, nandito yan. Pag college na, ayaw na. Tama? Bakit? Kasi yung foundation mo ng kaligtasan, mali. Amen? Kaya salamat. Ang aking kaibigan, hindi ko na sabihin yung pangalan. Alam niyo, sa totoo lang kasi, mula nang dumating siya rito sa Zambales, talagang, hindi po niya ako inaway, kahit inaway ko lahat ng mga kaibigan niya. Hindi ho niya ako sinabihan ng kung ano-ano, kahit anong narinig niya tungkol sa akin. Tama? O kahit ano naman narinig ko tungkol sa kanya, wala rin naman siya narinig sa akin. Dahil hindi naman po ako nakapokus doon. Tama po ba? Nakapokus ako sa isang bagay na tayong lahat dapat tunay ang kaligtasan natin. Amen? Oo. So, itinatago yan. Tinatago na ng Diablo, itinatago mo pa. Yun ang nakakalungkot. Tama?
Ay, huwag mo itago. Ipakita mo ang gospel na ito. Amen. Now, the preaching of the cross offends human wisdom. Amen. Ito yung mga greatest obstacle sa gospel. Now, so God made Paul's gospel simple because salvation is entirely His work. Christ did everything necessary through His death, burial, and resurrection. God asked the sinners to do what the flesh hates to do. Ang gusto kasi ng Panginoon, gawin ng tao yung ayaw ng flesh. Ayaw kasi ng flesh yung believe. And then, the flesh wants to work. The flesh wants to earn. The flesh wants to boast. It refuses to accept that Jesus paid it all. That is why so many reject Paul's gospel. Not because it is difficult, but because they don't like it. So ano yung gospel ni Pablo? Alam po ba ninyo yung gospel ni Pablo? Ano yun? How that Christ died for our sin according to the scripture. How that He was buried and rose again the third day according to the scripture. So sa hinaba-haba man nung lesson, tama? Iisa pa rin ang gospel ni Pablo. Okay? And the power po, ang kapangyarihan po ng death, burial, and resurrection, ipinakita lamang po sa panahon ngayon. Na ano? Na ang sino mang sasampalataya sa tapos na ginawa ni Kristo ay magkakaroon ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Amen? So simple. Yet, nakakalungkot. Marami ang umaayaw, marami ang tumitira, marami ang pinagtatawanan tayo. Tama po ba? Naranasan niyo na po ba? Ang tatawa pa sa iyo, akala mo tagal-tagal ng mananampalataya. Opo? Sabi ko nga, 1974, I was 1 year old, nasa United Baptist Church na po ako. Kaya yung sabi niya, he was born Baptist? Since birth. Tama? So, sabi ko nga, naku naman, kung patagalan lang sa church ang kaligtasan, ligtas na ako. Amen? Bakit mo 1974 pa, nasa church na ako? Hello? Tama? Tsaka marami na akong naranasan sa church na napuntahan, mga napuntahan ko. Sa biyaya ng Panginoon, salamat. Ipinakilala sa akin ang mga tao na nagtuturo ng katotohanan. And I praise God, hindi ako nag-iisa. Nung una, feelings ko, I'm alone. Hanggang sa nakita ko si Josiah. Sabi ko, alone ba ako? Hindi, si Josiah nandito. Naririnig ko siya. May nagtitimbre sa akin, mayroong isang preacher dyan, si Josiah. Sabi gano'n. Tapos, yun, kinontak-kontak ko. Sabi niya, si Papa ko rin po, nakaano na sa right division. Amen, sabi ko. Kaya lang medyo, hindi pa kami in terms ni... nung may time kasi, in times past, nagkaroon kami ng hindi magandang ni Pastor In times past pa yun. But now, amen, hindi na. Amen? Ang kanta niya na, but now, there's no one. But now lang naman. Kami na nagkakaunawaan nun. Amen, Pastor? Tapos nakita ko pa. Nakakita pa ako ng mga nakasama, sila Brother Mike. Amen? Kasi feelings mo dyan, yung time na yun, pagkatapos ng pandemic, pambihat tapos katapos ka magkasakit. Buti nga hindi ako iniwanan ng mga member ko sa iba mga member natin doon sa iba. Muntik na, di ba? Amen? Ay, hindi pa rin? Aba, atapang atao. Hindi, Pastor, yun talaga ang feelings doon. Yung wala ka ng kasama, yung wala ka ng kausap, wala kang ka-fellowship, ang ka-fellowship mo malayo, tama? Lipa, ganyan. Lord, kunin nyo na kaming lahat. yun ang prayer ko Siyempre, kung kukunin ko ni Lord, sama-sama na kami, amen? Para wala nang maiiwan. Tama ba? Lord, malungkot na ako, Pastor. Malungkot na ako. Sa totoo lang. But thanks be unto the Lord, dumadami tayo, amen? Tahimik man yung iba, tahimik man kayo. Mag-ingay naman na kasi kayo, amen?
mga member ng Shining Light, mag-ingay kayo. Marami tayong kailangang ma-save dito sa Subic. Amen? Oo, may tama ang kanilang kaligtasan. Tama po? Maging kaklase man ninyo yan, kaibigan ninyo yan, kung ano man yan, kung talagang hindi gospel ni Paul, ang kanilang pinag-aralan, puntahan po natin. Huwag nating agawin. Tama? Sabihan lamang natin ang katotohanan. Amen? Ito yung sa amin. Yung mga anak ko, pati Iglesia ni Cristo, tinuturuan. Sabi ko sa anak ko, totoo Iglesia ni Cristo yan pa. Pero pag sinabi kong sa death, burial, and resurrection ni Jesus ang kaligtasan, oo siya. Ayos tong anak ko Bakit mo naman siya ginagawang ligtas? Kasi nanliligaw siya pa Patay! Delikado. Delikado naman. Sabi ko, delikado. Loko ka naman anak, ikaw ang nagwi-witness. Kaya pala, crush mo rin Huwag ganon, mga lalaki. Amen? Huwag ganon. Dapat talagang, sabi nga nung isang pastor, dapat nakatingin kayo sa kaluluwa mismo. Amen? Hindi sa beauty. Kaya sabi nung isang pastor, alam mo, pangit ang lahat pupunta ng langit Bakit yung magaganda ayaw masave? Hindi naman totoo yun. Amen? Oo. Lahat po tayo sa biyaya ng Panginoon na ligtas. Salamat, nakakita ng life faith. Masaya ako sapagkat kahit na nakakatakot yung mga subject, hindi ko alam susunod dahil pahirap ng pahirap. Kinakabahan ako, sanay lang ako mag-preach ng simple. Hindi ko alam. Wala nga akong PowerPoint Pointless lang, amen? Walang power, parang gano'n, ano? Oo, pero susunod, pag-aaralan ko yan. Magpa-PowerPoint din ako. Tingnan ko lang kung may pasabog-pasabog po. Marunong ka bang PowerPoint, Pastor? Welcome to the club. Pastor, marunong kang PowerPoint, Pastor? Wala pala tayo. Dragon tayo. Instinct. Wala tayong binatbat. Anyway, salamat po sa inyong kabutihan, sa biyaya ng Panginoon, ng kabutihan ng Diyos sa inyo, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasama. Susunod, sana ilista yung pagpipilian na lang. Amen? Ito na lang sa akin, ito na lang sa akin. Medyo mahirap po talaga, kaya lang, kailangan naming matuto. Tama? Kasi pag yung isang pastor dito, tahimik lang, gumagawa po ng libro yan. Oo, kami bankbook lang, puro utang pa. Amen? You pray for us, you pray for Pastor Josiah, Pastor Rodel, Pastor JM, and sabi ko Huwag. Lahat po ng pastor dito, pag-pray nyo po kami. Hindi po biro ang magturo. Amen? Pero ang pinakamahalaga, ang lahat ng natutunan natin dito ngayon, ay ipakita natin sa ating buhay. Amen? Mag-transform ito as our manner of life. Dahil kung hindi magta-transform ito, kahit na ano pang gospel ang alam mo, amen? Kahit na ano pang right division ang alam mo, kahit ano pang doktrina ang alam mo, kapag hindi magta-transform ito sa buhay mo, useless pa rin po yan. Tapos na ako, Pastor. Bahala ka na. Purihin ng Panginoon. Tayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Lord, we are so thankful. Salamat. Ang gospel pong ito ay hindi naging o hindi nanatiling nakatago, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, bagamat may mga forces of evil that hiding this gospel. Your faithful preachers, dear Lord, yung nagpipreach po ng katotohanan, ay napaabot sa amin ang biyaya mo, Panginoon, ng pagliligtas. Salamat din po, may mga ka-like faith kami ngayon dito. At dumadami po kami, Panginoon. Thank you for that encouragement, Panginoon. Wala kami may pagyayabang, wala kami may pagmamapuri, wala kami ng lahat-lahat, Panginoon, sa aming mga sarili. Kung hindi wala ka, Panginoon, ay wala rin kami. At wala kami magagawa, Panginoon. Kay Panginoon ang aming pupurihin sa pangalan ni Jesus. Amen.